Okay, mayong hapon sa tanan. Ay nga po. Pidalay ko ng Ginoo no nga tagal pataniyan. So sa kanang gitagatan siya og kanang may special nga kuan kagayunan. Special ni kagayunan tungod kay usa kini kagayunan nga diin kita nakapadayon pa o makapadayon pa sa atong pag-alagad niya kaniya nga usa ka buluhaton sa mga Kristohanon. Mo na itong hinumduman kanunay nga ang kinabuhi sa Kristohanon sa matag udlo usa ka pag-alagad sa Ginoo. Kay mao kini ang atong buluhaton ingon nga nakabaton sa grasya sa kaluwasan diha sa Dios sa atong paghayo sa Kristo. Usa ta mga to ang usa ta. Amahan langit noon, salamat kayo sa Ginoo sa imong paghatag ni ini nga kagayunan. Usa ka higayon nga espesyal tungod kay ikaw ang naghimo nini ug gawas na usa kini ka espesyal nga tungod kay kining higayonan kay maghatag ka namong alang man sa imong kahimayan. Usa dining higayonan Ginoo nga nakiusa kami karon diya sa pagpamalandong sa imong pulong dihay ang matag-usa ka namo karon Ginoo pinagi sa imong walang Espiritu Santo aron ang imong pulong ang iskutan karon maghatag ka ng kaalam, dugang alam, maghatag ko lang mo sa dugang kalipay sa mo pagpadayon ng pag-alagad. Narayon ka sa utusan naman sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Atong tun-an karon mga igsoon ang kining kuan. Sorry, ito lang nila. The Counsel of God's Will. Ako ning padayag nyo itong agi the God's plan of God for salvation. Pero karon ato ning tan-aw karon mga igsoon unsa may pinaka-istorya, no? Unsa may pinaka-istorya, unsa may pinaka-teaching sa balaang kasulatan mahitungod sa dakong plano o mahitungod sa kanang dakong katuyuan sa Dios sa kalawasan. Ato na istoryahon karon kay wa may simbahan karon nga nagtudlo nga padung sa impierno, di ba? Pero dili tanan nga nagtudlo diha sa matag simbahan nga pagtulunan nga iya ni Kristo. Nagtudlo nga si Jesus apan di ay si Jesus nagklaro nga dili ang tanan nagtawag kanako makasulod siya nga sa langit. Mo nang atong susihon kung unsa ba jud ang kamatuoran, unsa ba istorya, unsa ba teaching mahitungod sa Dios sa iyang dakong katuyoan, mahitungod sa kaluwasan. Aron masabtan nato kay diha nato sa lawom nga pagsabot sa kamatuoran diha nato mapahiluna ang atong kalipay sa pag-alagad. Kay kung wa ka kasabot mahitungod sa ebanghelyo o wa kasabot sa katuyuan sa Dios sa kaluwasan, kung saon man nimo ipahiluna ang imong kinabuhi diha sa kalipay sa pag-alagad kung wala ka kasabot. Mabitaw ang kalipay sa usa ka tawo labi na diha sa iyang pakigrelasyon sa Ginoo, nagsukad ka na sa iyang pag-ila, pagsabot mahitungod sa Dios ug sa iyang kabubuton. Munang resulta ng kalipay. Di nakapugnan ng kalipay tungod kay bunga ka na sa balang Espiritu Santo nga naglihok sa itong kinabuhi. Okay, ato magtulunan karon yuluhan haw ni the Counsel of God's Will. Okay. The Counsel of God's Will. Alam mo sumat haw? The Counsel of God's Bisaya pa ang katuyuan o ang plano sa Dios diha sa iyang kabubuton. Kay once nga ang Dios magplano, natural nagikan ka na sa iyang kabubuton, nagikan ka na sa iyang katuyuan. Why plano ang Dios nga wa nagikan sa iyang katuyuan? Mabitaw doon na siya plano tungod kay doon na siya katuyuan sa maong plano. O katong hinumduman nga kining katuyuan sa Dios mahitungod siyang plano no or
mahitungod sa atong title nga The Counsel of God's Will. Kanus aman kini nagsugod. Kanus aman nagsugod nga ang Dios doon na siya plano mahitungod sa iyang katuyuan. Kanus akan mahitabo nga ang Dios nagplano. Okay, sa dihang gitawag ka sa Ginoo. Sa to pa kung wala ka tawga, wala pa nahimo ang plano sa Ginoo. Kanus amang yun nahimo di ay ang plano sa Ginoo. Kanus amang nagsugod nga ang katuyuan sa Dios, or kanus amang nagsugod ang plano sa Dios sa iyang katuyuan. Kanus amang nagsugod. So wala pa niya buhata ang kalimutan. Okay, sa to pa punto de vista nga ang plano sa Ginoo or ang katuyuan sa Ginoo or ang plano sa Ginoo aron mapadayag iyang katuyuan nagsukad na mismo ngadto sa eternidad. Kay Dios man siya. Sa to pa ang Dios nagsukad sa eternidad. Sa to ka kung ang Dios nagsukad sa walay katapusan dito sa eternidad, natural na iyang plano napahimutang na pod nagsukad na pod sa eternidad. Punto nga wala pa ang kabuhatan, wala pa creation ang Dios doon na plano. Kaya nga na siya kagamhanan. Ang iyang plano, wa mag-agad sa unsa may panghitabo sa umaabot, o kaya ang plano, wa mag-agad sa iyang mga binuhat. Kaya nga naman, wa pa gani binuhat, wa pa gani ang kalibutan, wa pa'y mga tao, wa pa'y creation, nagplano na siyang daan. Sa ito pa, kung maghisgot the counsel of God's will, nahitabo kini, dito pas eternidad. O kina nga iyang plano, nga iya nang napahimutan dito sa eternidad, iya kining gipadayag. Umo nang namugna ang kabuhatan, namugna ang universo, nahugma ang tao, ug kay diha gipadayag ang katuyuan sa Dios sa iyang dakong plano. Muna atong tan-awon karon, unsa man day katuyuan sa Dios? Unsa man day ang plano diha sa katuyuan sa Dios? Mo ba na Bisaya? Unsa day plano sa Dios sa iyang kabubuton? Kaya ato itan-awon karon. Kining Ephesians may igsoon, Ephesians chapter 1, wala lang nagisgot og blessings matod sa uban, kay ang uban God nakapuenteriya ra sa blessings, heavenly places, blessings in heavenly places. O may problema na. Pero kung tan-awon nimo ang Ephesians chapter 1 and the rest nga tos lain chapters, nagisgot kini mahitungod sa plano sa Dios sa kaluwasan. Therefore, ang Ephesians chapter 1, di lamang ginagisgot og blessings, kundi naghisgot jud kini sa kaluwasan sa tao o giunsa sa Dios pagluwas ang tao. Okay. Gingon din niya sa hong gihimo, ako nagimo no? The counsel of God's will. Butangan na ho din, take note. The counsel of God's will is for His own glory. Sa ito pa, ang plano sa Diyos, nga iyan ang giplano sukad pa sa eternidad or dito pa sa eternidad, alang kini sa iyang kahimayaan. Ato hinumduman ha, nga way plano ang Diyos nga palpak siya. Kaya kung ang Diyos magplano palpak siya, dili sa himaya, kung dili mahitabo, mag-uul siya. Moingon siya, sus, or sa ito pang termino, nga naman nga napalpak man ang ahong plano. Pero ang Diyos, kung magplano siya, dili jud mapalpak. Diyos man siya, gamhanan siya, all-knowing siya, perfect siya in His ways. Sa ito pa, ang plano sa Ginoo, di jud mapalpak. Sa ito pa, ang plano sa Diyos sa kaluwasan, dili jud mapalpak. Kaya nga no, giingon na din take note, the counsel of God's will is for His own glory. Ang iyang plano dito pas eternidad alang sa iyang kahimayaan. O atong nakita ng mga igsoon, muna yung gisultin sa itong niyaging Domingo, nga labihan yun kinako ang plano sa Ginoo, so pa matukod ang kalibutan dito pas eternidad mahitungod sa kaluwasan. Kay ngano, unahon na mga igsoon, wa pa namugna ang kabuhatan,
Wa pa namugna ang kalibutan. Wa pa namugna ang tao. Pero ang Dios nag-andam na akong manluluwas. Hunahunaan na. Hunahunaan na sa makadaghan. Sa to pag grabe ang iyang kaalam. Lahom ang iyang kaalam, di matugkad sa tao. Imagine ha, wala pa'y kalibutan, wala pa ang creation, wala pa'y mga tao, therefore wala pa'y nakasala, kaya wala may tao. Pero ang Ginoo, nag-andam ng manluluwas. Ganun nag-andam siya manluluwas? Tungod kay nakasabot siya sa iyang plano. Nakasabot siya sa maabot na panghitabo, which is, gikatugot ng mahitabo, kay diha mapadayag ang iyang gahom. Mo bisa nakiingon ni Jack. Si Paraon di siya mahimong hari. Nung dumiha, si Paraon wa siya mahimong hari gumikan sa abilidad ni Paraon. Wa mo yung si Paraon nga mahimong hari gumikan sa pagbuot. Wa mo yung si Paraon. Si Paraon na himong hari gumikan sa pagbuot sa Dios. Unsa may giingon sa Dios? Gipili ko ikaw. No, mo man termino sa Bisaya. Gipili ko ikaw nga mahimong hari. Unsay toyo sa Ginoo man gipili mo siyang hari. Nga si Paraon daotan man. Aron mapadayag ko ang gahom sa tibuok kalibutan. Tanawa ng kalawom sa pangunahunas Ginoo. Usahay mo ingon ang tao, grabe po ang Ginoo no? Mupilit tigdaotan. Ingos Pablo, kinsa ka man motambag sa Ginoo. Tambagan nimo ang Dios nga mao'y naghimo kanimo, mo'y naghimo sa imong utok, mo'y naghimo sa imong pagkatao. Mo'y maalamon sa tanang butang sa umaabot o bisan pa man butang awa pa mahitabo nasayra nas Ginoo. Unsa karon tambagan sa tao? Wa gali kasabot ang tao kanus siya mamatay. Wa gali kahibaw ang tao kung unsay dagan sa iyang ugma, sa iyang adlaw-adlaw pagkinabuhi. Siya na hinuy motambag sa Ginoo. Muna daghang mga question. Ganun pili man ang Ginoong Paraon o pili ang Ginoong daotan. Muna yung Pablo, kinsa ka man tao nga motambag sa Dios. Tao ka lamang gikan ka kas abog, gikan ka kas luta. Muna pang igsoon. Balik ko na ho nga kining the counsel of God's will nahitabo kini dito pa sa eternidad kay ang Dios. Kuan man, everlasting God man siya. O kining iyang katuyuan, ang iyang plano diha sa iyang katuyuan, labi na mahigsugot ang kaluwasan, ingon din hiya. The counsel of God's will is for His own glory. Ang plano sa Diyos kaluwasan alang jud sa iyang kahimayaan o ang Dios dili jud mopalpak sa iyang katuyuan mahitungod sa pagluwas sa tao. Daghang mo question, pastor, ngano man do na may member ni? Ang tubag nila may igsoon naras bala ang kasulatan. Pastor, nga naman doon namin ito pag nasa lang kasulatan. Atong nunduman na, muni, kung ang Diyos nag-andam og manluluwas, wala pa'y tao, wala pa namugna ang kalibutan, nag-andam na siya manluluwas, yung bugtong anak, buot pasabot, nag-andam siya manluluwas, wala pa matukod ang kalibutan, kay ang Diyos, nasayod na kinsa iyang luwason. Ikaw kuno, pwede ka mag-andam og manluluwas, unya wa ka masayo sa imong luwason. Dili jud mahimo na. Sa to pa, once nga ang Dios mag-andam og manluluwas, na jud nay luwason kay dili pwede nga ang Dios mag-andam og manluluwas nga wa siya luwason. Therefore, ang iyang giandam nga manluluwas nga mao si Ginoong Hesukristo iyang bugtong anak, giandam niya na nga manluluwas kay naa siya'y luwason. Mao nay logic diha. Dili pwede ang Dios mag-andam og manluluwas nga siya luwason. Mao bitaw giandam sa Dios ang manluluwas kay nasayod ang Dios sa unahan ug kinsa iyang luwason. Ug ang iyang luwason maluwas gyud na kay nga naman niingon ang akong giingon din niya, the counsel of God's will is for His own glory. Ug niingon ang Isaiah 40:16 nga wa pa gani gideclare ko na ang katapusan gikan sa sinugdanan ug akong pagbuot mao'y matuman. Ang akong counsel will stand and I will do all
for my pleasure. Okay, basahon na to ha. Tanaw na to ang Ginoo. Grabe, grabe ang iyang counsel, oy. Grabe ang plano. Ay ang plano mo hitabo jud na. Way plano sa Ginoo dahil hitabo. Nga imo hunahuna na to nga nag-andam na siya manuluwas, wa pa matukod ang kalibutan. Kung pasabot na doon siya luwason, kung kana nga tao ngayang luwason, luwas doon na. Kung kana ang kaluwasan, wa na nagdepende sa tao, kundi nagdepende ka na sa God, sa counsel of His will. Ito naman ha, ang kaluwasan, nag-agad ka na, dili sa tao, kundi ang kaluwasan, nag-agad mismo in His counsel. Nag-agad ang kaluwasan sa iyang plano. Dili plano sa tao. Okay, basaw na to ang Isaiah 46:10. Isaiah 46:10. Nagdisgot ni sa pagkasoberane sa Ginoo. Nagdisgot sa iyang labihan nga pagkagamhanan. Isaiah 46:10. Okay. Nagaingon ang balaang kasulatan sa Jes, declaring the end from the beginning. Kuna-una, gideclare na sa Ginoo ang katapusan bisag mo pa'y pagsumod. Nasayda na dyan na ano? Awa, Isaiah 46:10. Aron di mo maglibog sa nagkikingon pagdamog pulpen, isuwat dit sudaan, aron di mo makalimot. Isaiah 46:10. Ingon ang balaang kasulatan, declaring the end from the beginning and from ancient times, things that are not yet done. Awa ha? Gideclare na sa Ginoo unsay saputan sa tanang butang bisag wala pa kini mahitabo. Diyan ingon dinhi sunahan, saying, my counsel shall stand. Or sa laing termino, my counsel will stand. But pasabot ang katuyuan sa Ginoo, ang plano sa Ginoo matuman gayud na. Ug niingon sa dinhi sunahan, it will niingon sa sunahan, and I will do all my pleasures. Buhaton nako ang tanan nga makapahimaya nako. Unahunaan na. Ang plano sa Ginoo, the counsel of God's will, balik ko na ha, nahitabo na dito na sa eternidad. Plano na sa Ginoo. O kabahin sa plano sa Ginoo, wa pa matukod ang kalibutan, nag-andam na siya manluluwas. Kinsa man ang iyang pugto anak. Ngano nag-andam ang Dios sa manluluwas, bisan wa pa matukod ang kalibutan, wa pay tao, kay nasayod ang Dios nga doon na siya iluwason. Nasayod siya nga ang tao mapukan. Munang doon na siya iluwason. Kay dili pwede mag-andam og Dios og manluluwas nga di siya makaluwas. Gitawag bitaw siya manluluwas kay makaluwas siya. Og mahitabo gayud ang kaluwasan sa tao nga gitakda na sa Dios nga luwason. Nga naman, ingon siya, declaring the end from the beginning and from ancient times, things that are not yet done. Nasairan ko na ang pahitabo sa umaabot. Imagine ha? Diyan ingon siya, my counsel will stand. Ang akong katuyuan, akong plano, matuman gayon, ug buhaton ko ang tanan alang sa akong kahimayaan, alang sa akong kalipay. Kung na ito hisgutan karon, kaya nag-hisgut man ta mahitungod og kanang na ay hisgut man ta sa the counsel of God's will diha sa kaluwasan, ato ning isaysay karon ang Ephesians chapter 1. Kay matud pa, ano ning isaysay tungod kay dunay counterfeit nga mga pagtulunan. Bud pasabot counterfeit gali pagtulunan. Tumong pagtulunan. Meaning nga pagtulunan may tungod sa kaluwasan. Matud sa mga Armenians mo kini usa kini ka teaching ko no sa mga Armenians. Ang pagtulunan sa Armenians nga niya minamo. Ang pagtulunan sa Armenians ang pagkamanuluwa sa Dios mahitabo laman kung imong tuuhan.
Sa ato pa, ang punto sa Armenians, nga ang pagkamanuluwas sa Dios mahimo lamang siyang manluluwas kung imong tuuhan. Kung dili nimo tuuhan, way gamit ang pagkamanuluwas sa Dios. Nga na ba di ay? Nga na ang tungod kay ngano ingana lang pagtunan. Tungod wa sila kasabot sa proseso sa Dios sa kaluwasan. Ditso ra sila kuha og bersikulo sa Ephesians 1:13 nga ingon maluwas ang tao kung mutuo. Sa to pa kung di siya mutuo, di siya maluwas. Ato pa ang punto, magamanan ang tao sa to. Muna ang ilang gikuha, ang Ephesians mo ni hamo bitong Ephesians chapter 1 ang gikuha, kay nakatutok ta diri sa Ephesians 1:13 nga maoy baruganan sa mga Armenians nga maluwas ang tao pinaagi sa iyang decision making. Kaya niingon man sa Ephesians chapter 1 verse 13, nagaingon ang pulong sa Ginoo. Basahon na to sa English. Basahon lang sundas sa Bisaya po. Okay, ingon ang Ephesians 1:13. Ano to Ang Ephesians 1:13, nagaingon ang pulong sa Ginoo. In Him you also trusted, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession, to the praise of His glory. Matod sa interpretation sa Armenian, ngaritas sa Armenian ngaritas na pagtulunan nga hiwi. Hiwi yun ang pagtulunan sa Armenians. Ingon sila, kasabot sila nga ang Diyos manluluwas. Kasabot sila niya na. Kasabot sila nga ang Diyos manluluwas. Kasabot sila nga ang Diyos gamhanan. Kung pangutan-on mo nga, gamhanan ba ang Diyos? Oo. Gamhanan ba ang iyang pagkamanluluwas? Ingon ng Diyos? Oo. Okay. Pero doon ay problema. Ang ilang padayag ang Diyos gamhanan sa iyang pagkamanluluwas, sila ra po'y nagtuis. Ang ilang pagtunan sa Armenians, nalam mo pa ka-istorya sa Armenians, mismo naghisgot nami. Kung kailan mo ni, ato lang mahisgutan, kay madyo nang hisgutan nato ning mga mini nga mga teachers. Si Rian Fuentes. Naami conversation. Ako siyang giingnan. Manluluwas pa si Kristo, manluluwas pa ang Diyos. Yes, manluluwas ang Diyos. Kung ang Diyos, manluluwas pa ang Diyos, yes, manluluwas pa ang Diyos. Bugtong ba Diyos siya manluluwas? Ingon siya, bugtong manluluwas. Kung ang Diyos doon ay luwason, maluwas ba yun? Ingon siya, maluwas ba yun? Diyan na siya may explanation. Ang iyang explanation, ingon siya. Tinuod nga ang Diyos bugtong manluluwas. But pasod bugtong siya rin nag-inusarang manluluwas. Pero, nasa pero? Pero, mahimo lamang siyang manluluwas kung imong tuuhan. Tingnan din nga ang pagkamanluwas sa Diyos, gidescribe na sa Diyos mismo, dito pa sa eternidad, nga nag-andam siya manluwas. Kung ang Diyos mag-andam o manluwas, naagad siya luwason. O nasayon ang Diyos, kinsa niyang luwason. Ingon sila, no, dili. Mahimo lamang bugtong manluluwas o mahimo lamang manluluwas ang Diyos kung imong tuuhan. Kung dili mo tuuhan, dili siya mahimong manluluwas. Asa may bersikulo. Ang bersikulo din sa gigamit, John 3:16 o Ephesians 1:13. Mga igsoon, ang John 3:16 o 1:13, usa ka na sa mga bersikulo nga wa nagbunggo. Wa jud na sila magbunggo. Pero atong hinumduman, ang Ephesians 1:13 o John 3:16, wala ka na maghisgot nga ang kaluwasan nagdepende sa desisyon sa tao. Muna ilang interpretasyon nga ang John 3:16 o Ephesians 1:13 sa ilang interpretasyon nga mahimo lamang manluluwas ang Diyos kung dili nimo tuuhan. Grabe no? Maura po na ngarita sa lain nga analogy o ngarita sa pagka-Diyos, mura din kanang Diyos nga mo nagbuhat sa langit ug sa yuta.
mahimo laman ng Dios kung imong tuuhan. Nung dumiha, mao ni. Bisan pag umahisgutas pagka Dios sa Dios, bisan pag walay taong mutuo sa Dios, nagpabilin siyang Dios. Kay nga naman, wa pay tao nga gihimo ang Dios, wa pay kalibutan ang gihimo nga Dios, nagpabilin na siyang Dios, wa pay tao. Wa pasabot wa mag-agad ang iyang pagka-Dios sa tao. Kay wa pay tao, Dios na si Zan. Daan. Sa to pag may butang na Dios pagka maluluwas, dili pwede ingnon nimo nga kanang Dios mahimo ra nang maluluwas kung ahong tuuhan. Sama ra rin nga kanang pagka-Dios sa Dios, mahimo lamang siyang Dios ug dili na og tuuhan ha. Ug dili na sa tuuhan, dili sa mahimong Dios. No. Dili. Mo na sa kaluwasan. Una paglunan sa Armenians ni Rian Fuentes nga ang pagkamanluluwas sa Dios mahimo lamang ang iyang pagkamanluluwas. Mahimo lamang ang pagkamanluluwas sa Dios kung imong tuuhan. Sa to pa, karon ang pagkamanluluwas sa Dios nagdepende na diay sa tao. Muingon na di ang Dios nga ako manluluwas ko, pero dunay tao nga dili mo tuon na ho. Dili ko mahimong manluluwas. Pagkaluoy sa Dios mo ingana. Kaya nga naman nagfokus sa sila nga ang mutuo maluwas. Yes, tinuod man ha ang mutuo maluwas, pero ayaw pag-focus diha kay doon na pa'y proseso mahitungod sa kaluwasan. Kung proseso ka ni step by step, mauni. Dili kay mag-una ka diha. Diyan nga rin ka, dili. Step by step gani, kung di ko masadyo, gitawag na chronological order, magsugod yung kas 1, 2, 3, 4, 5. Di ka pwede magsugod kag 1, dyan mo kalit kag 5, dyan 3, 2, 4. Ana, di ka mag-ihap. Ana, di ang order. Ato pa, ang Armenians, nagsugod sila diha sa kung ang muto, ang mutuo maluwas, diha sila nagsugod. Nganong diha man ka magsugod? Ayaw pagsugod diha sa kung ang tao mutuo maluwas, ayaw pagsugod diha. Aron masabtan nimo ang istorya sa kaluwasan sa tao, magsugod ka sa pagkadiyo sa Dios. Ayaw pagsugod diha sa ang mutuo maluwas. Ngayon, nagsugod na diha ang Ebanghelyo sa Dios. Nagsugod diha paglunan sa Dios. Diha sa John 3:16 o sa Ephesians 1:13, nagsugod ang istorya o ang paglunan sa kaluwasan diha mismo sa iyang pagka-Diyos. Munang tun-an nato ang pagka-Diyos sa Diyos. Kaya diha nato makita nga, grabe na iyang pagka-Diyos. Bisan pa ba itong kaluwasan, iyan ang iplano o mahitabo dyan kini. Noon Kanada Ephesians 1:13 o John 3:16, dili na kanang naay dili na siya kanang dili siya ang kaluwasan wa nagdepende sa iyong pagtuo. Wala nakabase sa ang John 3:16 mo niha, ang John 3:16 o Ephesians 1:13, wala ka na nagpasabot nga ang kaluwasan desisyon sa tao. Karon ang expose ni ron. Nganong ang kaluwasan dili trabaho sa tao. Bisan ang pagtuo dili trabaho sa tao. Dato pa, hisgot man ta sa the counsel of God's will, atong i-expose kining Ephesians 1:13 ug kabahin ba ni sa the counsel of God's will. Kay balik ko na matod pas Armenians, dili lagi kuno mahimong manluluwas ang Dios kundi nimo tuuhan. Kung imo siyang tuuhan, mahimo siyang manluluwas nimo. Pero di nimo tuuhan, way gamit ang pagkamanluluwas sa Dios. Dili na yan igsoon. Okay. Atong i-expose. Ato sa Amnon. Diha ta magsugod sa 11. 11 ba na or 12? Okay, 11. O sa episode diha punta. Di sa ta magsugod, hantod makuha na to ang atong kwanta ron. 11. Ingon, basahan mo sa English, ikinan ko sa English. Ingon ang 11. In whom also we have obtained the inheritance. In Him. Yan ang Kristo. In Him also we
have obtained the inheritance. Being, kawa ha? Being predestined according to the purpose of Him. Nawa? In Him also we have obtained an inheritance. Daging ito sunahan, being predestined according. Sa ito pa, according. Doon na siya gigikanan. According, ingon ni according to the purpose of Him. Tungod sa katuyuan sa Dios. Kisa maning Dios? Dios nga giingon din niya, who works all things according to the counsel of His will. Kaya mo kami gipili mi sa Dios muna giingon. Giingon din niya nga giingon na basa sa Dios, in Him na ang Kristo diya sa Diyos, we have obtained an inheritance. Inheritance, dagingon niya, being predestined, gipili. Being predestined according. Gipili ka, dili gumikan kay mayo kang tao, mayo kang laki. Dili. Kaya ang condition din niya, according to the purpose of Him. Katuyuan sa Diyos. Kisa maning Diyos, nga mao kini ang Diyos nga who works all things according, mo'y nagbuhat sa tanang butang, nagpadagan sa tanang butang, according to His counsel of His will. Siya nagpadagan sa tanang butang, nag-work sa tanang butang, according to the counsel of His will. Sumala siyang plano katuyuan. Imagine na. Gipili si Pablo, Ingles Pablo, or we ba sa kuan sa Bisaya? Unsa ko nagbarahag basa ko sa Bisaya? Diya sa 11. Ang tanang butang gibuhat sumala sa laraw o pagbuot sa Dios. O diha kang Kristo gipili kami Okay. sa Dios. ingon si Pablo, og diha kang Kristo gipili kami sa Dios. Unsa giingon din niya predestined muna sa English, predestined according. Gipili ka sa Dios. Ingon si Pablo, gipili ka mo sa Dios. Unsa may basihan sa pagpili sa Dios? Nila ni Pablo, according to the purpose of Him who works. Tama ha? Kinsa ang Diyos nga nagpiling Pablo? Who works all things according to the counsel of His will. Sa ato maday, ang pagpili sa Diyos diha ni Pablo ug sa ubang mga apostoles, ug bisan pa man natong mga pinili, bisan sa pinili sa Episo, buhat sa Diyos, iyon according to the counsel of His will. Gisaysay John Pablo, mo ni nahitabo na mo gipili kami sa Diyos diha kang Kristo. Mo nang niingon siya sa 13, kung kami gipili mi sa Diyos, tama Pablo, Ingos Pablo, kung kami gipili kami sa Diyos, wa pamugna ang kalibutan, sumala sa iyang dakong katuyuan, maopoy nahitabo ninjong mga taga-Episo, gipili kamo sa Diyos, maong mi resultag pagtuo. Kay dili katuo ang tao kung wa siya piliya sa Diyos. Klaro man gud na, kay nga naman ang Biblia nagsulti nga ang kinaiya sa taong makasasala, usa siya ka tawo nga dili matarong. Ingon ang Biblia, walay taong matarong bisan usa. Pilion day kas Ginoo. Kung ang pagpili sa Ginoo sumala sa imong gibuhat, kung ang pagpili sa Ginoo sumala sa trabaho sa tao, way pilion ng Dios. Ingon ng Dios, walay taong matarong bisan usa, wala gayon. Ug ang tao makasasala, ingon ang Biblia, ang tao makasasala, wala nakaila sa Dios. Ug ang tao makasasala, wala nangita sa Dios. Karon, kung ang kaluwasan nagdepende sa tao, nagdepende sa trabaho sa tao, nagdepende sa buhat sa Dios, di maluwas ang tao. Kung ang magpili sa Dios nagdepende sa buhat sa tao, wa siya pilion.
Walay tao matarong, walay tao nangita sa Dios, walay tao nakaila sa Dios. Mo nang ingon si Pablo, kami gipili mi sa Dios, gipredestined kami sa Dios, wa pa matukod ang kalibutan. Mo ni ingos Bisaya. Pabitong ingonin ingos Pablo diri sa 11, in him also we have obtained an inheritance, being predestined. Nawa, being predestined. Being predestined according gipili. Unsa may rason, unsa may basihan, according naay gi basihan ng Dios dili sa ato, according to the purpose of him. Tanawa ra gud na ang pagpili sa Dios, purpose sa Dios. Dakong grasya. Munang kaluwasan grasya. Dagingon pa na according to the purpose of him who kisay purpose him Dios. Kisa ning Dios who works all things. Tanawa, siya'y nagtrabaho sa atong kaluwasan. Bisan man ang mga heavenly blessings, trabaho sa Dios. Ang heavenly blessings o ang kaluwasan o ang paglahutay sa mga niluwas o ang tanan paggamitunanon sa mga niluwas dagang Kristo, trabaho sa Dios. Tama ha? Predestined according to the purpose of him. Isa ni him, isa ni Dios. Isa ni Dios who works all things. Who works all things. Diya sa inyong kaluwasan. Grasya, tanan nga, nagrasyahan ka sa kaluwasan. Tanan nga na angko nimo. Diha kang Kristo. Trabaho na sa Diyos. Work all things, nagkaingon din sa unahan, according to the counsel of His will. Iyan yung plan. Mo nang niingon siya, mo ninihitabo na mo. Mo ninihitabo na ho. Gipili ko sa Diyos, wa pa matukod ng kalibutan. Maupod din nahitabo ninyong taga-episo. Mo nang sa 13, nanawaran ko ng 13. O mausap kini ang basta 13. Mausap kini ang tanawa. Mausap kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa maayong balita. Natural. Bigsaon mo ni. Natural. Mo na yung mudangat diha kanila sa alam pagkadungog sa iyong balita tungod kay sama sila po ni Pablo nga gipili wa pa matukod ang kalibutan. Mabitaw ni Pablo, mausap kini ang midangat kaninyo. But pasabot unsa may imong midangat nga kaluwasan, ang pagpili sa Dios kanamo mausap ang midangat diha kaninyo. Sa dihang nakadungog mos maayong balita. Kay ang paagi day sa Dios sa kaluwasan, di ba ang Dios dunay nagandam sa manluluwas? Iyang luwason ang iyang mga piniling ang mga pinili nga makasasala. Iyang nagrasihan. O ang paagi sa Dios di ay gipili pagkahuman plano siya sa kaluwasan, nagandam siya o manluluwas o tumutungkol ng kalibutan, kaya nasayod siya nga ang mga tao nga iyang daon makasala. O giingon na ang Biblia nga ang tanan nakasala o dawadan sa imay Jesus. Huwag pasabot ang tao makasasala. Sa ito pa, deserve siya ma-imperno. Pero sa daghang makasala, naadi ay gikaluyan ang Diyos. Huwag pa matukod ang kalibutan. O nag-andam siya manluluwas, huwag pa matukod ang kalibutan, kay pagluwas sa mga tao nga iya ng kaluyan nga luwason. Nakahibaw na ang Diyos kinsay ang kaluyan nga luwason. Munang ang paagi sa Diyos sa kaluwasan, nag-andam siya manluluwas, gipadalaya ang bugtong anak, namatay, gilubong, nabanhaw. Kay mao katoy paagi sa Diyos sa kaluwasan. Kung gawas niya na, gi-spread sa mga apostoles unsay nahitabo ni Kristo. Si Kristo namatay, gilubong, nabanhaw. Kung kay mao mo kinsa ng Kristo ha, ingon si Pedro, mao kana ang Mesiyas. But pasabot Mesiyas, the anointed Savior. Siya ra gyud ang manluluwas, dili ang tao. Muna ang paagi sa Dios, nag-andam siya manluluwas o pamatukod ang kalibutan, ipadala ang iyang buktong anak kay mao dito giandam sa saktong panahon aron pagluwas sa mga gipili ng daan sa Dios, wa pa matukod ang kalibutan, sumala sa iyang
dakong gugma, kaluoy, ug sa iyang kabubuton. Muna, therefore mga igsoon, ingani ang hanay. Kung gipili ka sa Dios, tawgon ka sa iyang wali. Kay ang wali di ay mauday ang pagtawag sa mga pinili. Mabitong kabantay mo mga igsoon, tanang tao man makainunta, pastor, halos man tanang tao nakadungog na sa mensahe sa Dios, pero nganong dili man tanang tao na minaw. Natural dili tanang maminaw kay ang wali para ra sa pagtawag sa iyang pinili. Karon, kung musulti ang magbalantay sa karnero, mayon ang magbalantay sa karnero, dali na mong tanan. Mudool ay kanding. Kisa may mudool. Karnero. Natural. Munang, once nga mo tiyog ang magbalantay sa karnero, once nga mo tawag ang magbalantay sa karnero, ang iyang gitawag ang mga karnero, dili ang kanding. Munang kanding dito mudool. Kaya nga naman, ang gitawag sa magbalantay sa karnero, ang mga karnero man. Sa kinsa may magbalantay sa karnero? Paborito mo ng kayong bersikulo. Ang akong makarnero, ako ang mayong balance kero, ang akong makarnero, minaw sa akong tingog. Sa bersikulo yun, kalimot mo? Ang akong mga karnero, mga tingog ako na kailangan sila sunod kinako. O, sa dunan ka anak. Ang akong makarnero, nakaila ako sa akong karnero, kung sila nakailangan ako, o, nagbatalingog sa akong tingog. Sa ito pa di ay, muna ning tuon ni mga tawhana sa Ephesians 1:13 tungod kay una ang nahitabo di ay sa ilang kinabuhi, gipili na silang daan sa Dios. Muna nahitabo ang pagtuo. Kano sa gipili? Ephesians 1:4. Ephesians 1:4. Sa wala pa buhatang kalibutan gipili na kita sa Dios diha kang Kristo aron mahimo kitang balaan o walay sala sa iyang atubangan Okay, nawa ha? sa iyang gugma. Tungod sa iyang gugma, sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios diha kang Kristo aron magkinabuhi kitang balaan. Ano magkinabuhi matang balaan? Tungod kay una di ay, in the first place, nakasala day ta. Mabitong gipili ka mo diha kang Kristo. Kay nga naman, ang taong makasala, kinahanglan sudya ipahimutang ni Kristo. Kay ang taong makasasala, dili siya matarong. Pero kay ang taong makasala, naaman sa tanang makasala, naaman sa gikaluyan ng Diyos. Musugot sa dili ang Biblia, ang kaluwasan kaluoy jud sa Dios. Una sa tanang makasasala, tanang tawo makasala, doon na siya gikaluyan. Ug ang iyang gikaluyan, nanawa ha, ang tanang makasala nga gikaluyan sa Dios, aron siya dili siya mahiagom sa kapungot sa Dios, iyang nang gikaluyan. Muna kinahanglan nga iyang bugtong anak si Kristo magpakamatay anong tawhana. Kay aron ang iyang kapungot niyang tawhana mungadto mobalhin ang kapungot sa Dios didto kang Kristo. Munang namatay si Kristo tungod kay angay dayon ta kitang patyon tungod sa kapungot sa Dios kay makasala man. Numdumi ha, ang Dios napungot sa sala. Aron mawagtang mo ni ha. Aron mawagtang ang kapungot sa Dios sa taong makasala, labi na katong iyang gipili na nga makasasala, aron maway ang kapungot sa mga tao nga makasala nga iyang pinili, kinahanglan bayran ni Kristo. Muna magpakamatay si Kristo. Kay aron ang kapungot sa Dios didto na ni Kristo. Namatay si Kristo. Pagkamatay ni Kristo, natagbaw ang Dios, natagbaw ang Amahan. Mabitaw kay ba mo maikson? Nga sa kamatayon ni Kristo, ikahimutan sa Dios. Nalipay ang Dios Amahan sa kamatayon siyang bugtong anak. Wa siya maghila. Di siya mingunin, namatay ako anak. Wa mo yun ang Dios. Ganun mahilap man siya. Nga wa pa matukod ang kalibutan, nakasabot naman siyang iyang ipadala ang bugtong anak. Anda mo rin siya kaluluwas.
Wa pa matukod ang kalibutan, nag-andam na ang Diyos ug manluluwas iyang bugtong anak. Wa pasabot nakasabot ang Diyos nga kini iyang anak nga iyang ipadala, mamatay ka jud ni. Mo nang nalipay jud ang Diyos. Basahon nimo sa Isaiah, kalimot ko sa term sa English diha. Basta giingon na kung di ko masabi sa Bisaya, nalipay ang Diyos sa kamatayon sa iyang bugtong anak. Nga naman, ang kamatayon sa bugtong anak, mauray nakapahupay sa kapungod sama. Muna kinahanglan nga ang taong kasala mahiusa ni Kristo. Kay si Kristo ra, nawaha, kay si Kristo ra ang Diyos nalipay. Mo din ang istasyon. Ang kalipay sa Diyos na ni Kristo. Ang kapungod sa Diyos nas makasasala. Mapungod siya sa makasasala. Pero bisan pa man, napungod siya sa makasasala, ningon ang Romans 5:8 nga even we will yet still sinners, died Christ for us. Jesus died for us. Or Christ died for us. Namatay si Kristo sa makasasala. Kay aron mahibalik ang atong relasyon sa Dios diha sa gihimo ni Kristo. Inumdumi ha, wa mahibalik ang atong relasyon sa Dios gumikan sa atong abilidad. Nanawara ko do? Nawa, Ephesians sa to. Ephesians 1:13. Mo usab kining dangat ha kaninyo. Mituo kamo sa Dios. Okay, basahan na ba? Kamusta na hitabo ang pagpili? Balik ko sa to. Just as He has choose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blemish before in Him. Natural, kinahanglan mahipusa ka ni Kristo. Kaya ang mga piniling katawan sa Diyos nakasalaman, aron mabalik ang relasyon sa Diyos ngadto sa tao. Kaya makasala man siya, aron di siya mapungot, kinahanglan ihiusa siya sa iyang bugtong anak. Ug trabaho ka na sa Dios. Mo nang gipadalay ang bugtong anak kay nga naman ipadalay ang bugtong anak kay aron muluwas. O sa dihang gipadala na sa Dios ay ang bugtong anak nakaluwas gid si Kristo. Wala na himong kawang ang pagkamaluluwas ni Kristo sama sa mga Armenians, sama sa pagtulunan ni Rian Puentes nga ang pagkamaluluwas daw ni Kristo nagdepende kung naay desisyon sa tao. Ano yan, no? Muna kung tanawin mo ang Ephesians 1 verse 4, doon na sila Ephesians 1 verse 4, verse 5, verse 6, verse 7 sa editso ni Mus 13, doon na sila connectivity. Dili siya pwede nga ang Ephesians chapter 1 verses 1 to 7 lahi og pagtulunan sa verse 13. Pwede din na. Nga mao ra chapter, pwede din na nga magkasumpaki ilang pagtulunan. Sa to pa unsa may pagtulunan sa Ephesians 1, 4, 5, 6, 7, mao pud na sa 1:13. Nanawa ang verse 1 to 7 ang basahon. Just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestined us to the adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Grabe, no? Naagad yun ang Diyos, di bubuhat. Trabaho ka dyan. Daging na po din niya. To the praise of the glory of His grace. Iyang ihapong trabaho. By which He made us accepted in the beloved. Verse 7. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Naanapod. According sa to the riches of His grace. Tungod sa pagkadato sa grasyas Ginoo. Tanawa na gud ning kaluwasan. Unsa ba abot diri sa 13 niingon na din niya, in Him you also trusted. Tuo ka.
After you have heard the word of truth. In sa maling word of truth, the gospel of your salvation. Your salvation. Ingon si Pablo dito sa Episo, your salvation. Unang nakadungog ka mo sa Ebanghelyo, kay kini Ebanghelyo nga nagtawag ninyo, mao kini ang Ebanghelyo sa inyong kaluwasan. Nga naman, kay gipili na kamo sa Dios, wa pa matukod ang kalibutan. Mao nang tawgon, muna ang tanang pinili sa Dios, wa pa matukod sa kalibutan. Iyang tawgon pinaagi sa Ebanghelyo. O ang tanang pinili sa Dios, mutuo sa Ebanghelyo. Kay nga naman mutuo man sila, kay ang pagtuo sa taga-Episo, buhat sa Dios. Ug mao sa katong pagtuo karon, buhat sa Dios dili ato. Akong isa-isay ngano. Ephesians 1:13, dili na ang pagtuo na, di ba? Gituo sila. Kanay na pagtuo dili na buhat nila. Ang una-una ni Rian Puentes or sa mga Armenians nga dili siya mahimong manluluwas ang Dios kung may desisyon. Wa sila kasabot nga kining Ephesians 1:13 dili kini is tinuod ang tao mo ining desisyon. Tinuod ang tao nga mo ining tuo. Pero wa sila kasabot nga ang tao mituo tungod kay ang Dios naglihok sa iyang kinabuhi. Therefore ang pagtuo gikan sa Dios. Na ba na makita, Pastor? Yes, ang masahon sa unahan. Tinawa ng Episo 1:13. Kanang ang pagtuo na sa Episo 1:13, dili na gikan sa tao. Gikan na sa Dios. Okay, basahon na. Subaybayin lang ninyo mga igsoon. Usbon sa 13 na. Padung usbon. In Him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Natural. Gospel of your salvation. Gipili na kasdaan. Gilahi na ka sa Diyos, wala pa matungkol ng kalibutan, gipili na ka. Aron may usa ka siyang anak. Ug ang anak ni Jakin sa mga si Kristo. Ug si Kristo mao ang Ebanghelyo. Munang gitawag ka mo sa Ebanghelyo nga mao si Kristo kay gipili ka mo sa Dios, wala pa matungkol ng kalibutan. Okay ha? In Him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed you were sealed with the Holy Spirit of promise. 14. Who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession. Jagingon din sunahan, to the praise of His glory. Tanang warag na. Ganiha according to His love. Sunod according to His mercy. According to His grace, riches of His grace. Karon, according to His glory. Diha pala mandan makita nato nga the counsel of God's will, trabaho sa Dios ang kaluwasan. Kanunay is that according to His will, according to His riches. Karon according to His glory. Dios man nagitanan. Kaya ang pagtuo sa tao, apil na sa pagtuo sa tao, gikan sa Dios. Dito ko sa 15. Therefore I also, after heard of your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints. Mga igsoon, kung doon na may King James, kung saan na Bible yung King James, kinsa na ay kuhan din niya, kinsa na cellphone nga na Bible. Ikaw te, kinsa na Bible. Dito itong kapastor, kaya ito ikuhan Bible. Tanaw na ho. Tanaw na ho ha. Tanaw na ho. Ang ipadayag nito. Nganong nalipay, nawa ha? Nganong nalipay si Pablo sa pagtuos taga Episo. King James ite. Pagtuos King James ite. Nawa ha? Balik ko na ho ha. Kining Ephesians 1:13 nga pagtuo dili kinigikan sa tao. Gikan sa Dios. Maunang mituo ang tao kay dunay Dios nga naglihok. Ako na isa-isa ito sunahan ron. Pero ako sa tanaw ng ang King James diri mga igsoon aron makita na to ang hanay ba sa pulong. Okay, tapos pasan gamay. Ephesians 1:15. Tanawa. Basahon na ho sa 15, sa Ephesians 1:15. Ingon si Pablo, for this reason, ever since
Lahi dito sa King James lang dito ng King James. Ingon sa King James, di ko masadot ha. Ingon ang King James, for this reason, I give thanks. Ha, ingon si Pablo, for this reason, I give thanks. Sa dila mate, aron di nung matukaw sa inyong pagpamati. Bilin pa kadto daghang King James. King James na day, for this reason, sige na, kay maputol lang atong maputol lang ahong na sunahuna. Maputol sa una na, di na kagwan. Ningon si Pablo, balik ko na ha. Muna ang Ephesians 1:13, mituo sila. Nganong mituo sila? Tungod kay gipili sila sa Dios wa pamatukod ang kalibutan. Sa ato pa kung dunay pinili ang moniha ang logic. Kung ang Dios nagpili na og manuluwas wa pamatukod ang kalibutan, buot pasabot na siya gipili pon nga luwason wa pamatukod ang kalibutan. Kay lisod man mag-andam kag manluluwas wa pamatukod ang kalibutan unsa wa kay giandam nga luwason. Nagis ninyo? Ang Diyos nag-andam nagmanluluwas wa pamatukod ang kalibutan. Kay ngano? Doon na po siya giandam nga tao nga luwason wa pamatukod ang kalibutan. Nag-andam siya Kristo. Munang gipadala si Kristo. Nagpakamatay. O kinahanglan na kining kamatayon ni Kristo isabwag sa tibuok kalibutan. Nga naman isabwag man sila aron makadungog ang mga pinili. Kaysa diha makadungog ang mga pinili, mutuo sila sa pulong sa Ginoo. Ngano mutuo man sila? Tungod kay gipili sila. Kung ang pagtuo sa mga pinili dili gumikan sa ilang abilidad, gahom sa ilang abilidad, kundi ang pagtuo sa mga pinili buhat sa Dios. Manang niingon si Pablo, for this reason I give thanks. Tungod ni ini nga rason magpasalamat ko sa Ginoo. Ngano magpasalamat mas Pedro? Ngano magpasalamat man si Pablo? Unsa day rason? Kay bago mo sa rason maigsoon sa pagpasalamat ni Pablo, nagpasalamat si Pablo tungod sa pagtuo sa Episo. Mungutana ko ninyo. Nganong magpasalamat man si Pablo sa pagtuo sa taga-Episo? Magsubaybay mo sa mga. Nganong nagpasalamat man si Pablo nganong magpasalamat si Pablo sa Ginoo sa pagtuo sa taga-Episo? Piniling katawan ng taga-Episo. Okay. Bumati siya ng... Tutumagon. Nganong si Pablo nagpasalamat sa pagtuo sa taga-Episo? Si Pablo ningon, nagpasalamat ko sa Diyos sa inyong pagtuo. Kaya ngano? Ang bottom line, si Pablo nagpasalamat sa Diyos sa pagtuo sa taga-Episo, kaya ang pagtuo sa taga-Episo buhat sa Diyos. Ngayon si Pablo, magpasalamat ko sa inyong pagtuo. Kaya kanang inyong pagtuo, injo gajud na, di gajud na sa Diyos. Dili! Mabitaw nagpasalamat si Pablo sa pagtuo sa taga-Episo, kay nasayon si Pablo nga ang pagtuo sa taga-Episo buhat sa Dios. Tanawa. Atong ihanay sa Bisaya. Sa to 50 no? 1:15. Okay, basaw na to. Tungod dinhi sukad nga nadungog ko ang mahitungod sa inyong pagtuo ninyo. Gihinumduman ko kamo sa akong mga pag-ampo o nanghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesus Kristo ang gamhanang amahan nga hatagan unta kamog kaalam ug pagsabot sa mga gipanayag aron kamo hingpit nga makaila kaniya. Verse 18, naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron madawat kamo o masayod kamo unsa ang paglaom alang niini gitawag kamo aron masayran ninyo ang kadagaya sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang balaang katawan. Verse 19. Iampo ko usab nga masayran ninyo ang kadako sa iyang gahom nga anaa ninyo, which is
dili siya mo saktong translation. Tanawa ha, tanawa. Balik ko na ho, si Pablo ningon siya, nagpasalamat ako sa Dios tungod sa inyong pagtuo. Sa dihang nasayra na ho ang di ba ningon siya? Sa dihang nakadungog ko sa inyong pagtuo, nalipay ko. Sa inyong pagtuo, nalipay ko. Kaya nga nagpasalamat si Pablo sa pagtuo sa taga-Episo, tungod kay ang pagtuo sa taga-Episo, gikan sa Dios. Trabaho sa Dios, buhat sa Dios. Munang niingon sa 18, dito una no sa 18. Ingon sa 18, madyon tag nindot dinhi ang hanay sa kanang naay istorya or hanay sa wordings. Ingon dinhi sa 18. The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is hope of his calling. What are the riches of the glory? Okay. 19. 19 ha, 19. And what is the exceeding greatness of His power? Tanawa ha, exceeding greatness of His power towards who believe. Tanawa ang gahom sa Dios, exceeding power sa Dios, ang gahom sa Dios towards who believe. Kinsa man ni believe? Tanawa ha? And what is the exceeding greatness of His power toward us who believe? According. Tanawa ato pagtuo ha? Tanawa pagtuo sa Episo, manang pasalamat si Pablo. Kaya pagtuo sa Episo, according to the work of His mighty power. Ito na nga na. Grabe ang Diyos. Maoding nituo sila sa Ephesians 1:13 kay ang tubag na as 19. Ang tubag na as 19, muling tuo sila, ingos Pablo. The exceeding greatness of God's power towards us. Kinsa man towards us who believe. Ganito man ka, who believe according to His mighty works. Tawa na gud sa 19 no? And what is the exceeding greatness of His power towards who believe? Towards who believe. Sa katong mituo, kinsa man din mituo? Towards who believe? According, naapirmi ang according to the working. Working, anong nituo ka? Kay ang Ginoo day nag-work sa imong kinabuhi. Pinaagi sa Malang Espiritu Santo. Mo nang nituo ka. Klaro. And what is the exceeding greatness of His power towards us who believe? Kay ang gahom sa Ginoo naglihok sa mga magtotoo. No? Towards who believe. Danay sumpay. According, anong nituo ka? According to the working of His mighty power. Mo day nituo ka. Mo day ang tao sa Episo mituo sa Dios tungod kay ang Dios naglihok in His working sa according to the working of His mighty power. Unang si Pablo nalipay. Kaya ang pagtuo day sa taga-Episo trabaho sa Dios. Latod pagka-istorya, nganong nituo ka, nganong nituo ang tao makasasala, nga makasala man siya, tungod kay ang Ginoo naglihok sa taong makasasala, pinaagi sa iyang pulong. Palitan, makasala ka, pinili ka na ho. Kang taugon. Di ako'y Diyos. Makasala ka, sa pinuha kang ikaluyan. Kang taugon sa Ebanghelyo. Kay ang Ebanghelyo, di ba ni Pablo, dili ko ikaulaw ang mensahe sa Diyos. Kaya ang mensahe sa Diyos gahom sa kaluwasan. Munang, kung pinili ka sa Diyos, kung ako'y Diyos ha, kang taugon sa akong pulong. Kaya nga naman, kay ang pulong nga akong gitawag diha nimo, mo na'y akong gahom nga maluwas ka. Matuo ka. Kay ang pulong sa Diyos, nawa ha? Kining pulong nga, kay pulong ng gawas. Ngadto sa tao ang pulong, makabati ay ang pinili. Katong pulungan ng nganing gawas, nganing abot sa kasing-kasing sa tao, nganing abot sa kinabuhi sa tao, katong pulungan iyang nadunggan, naglihok ang Espiritu Santo sa pulong. Yung ha? Ang Espiritu Santo naglihok sa pulong. Muna paglihok sa pulong, pinag Espiritu Santo sa iyong kasing-kasing muna, maukapin muna namin kag Lord, salamat. Muna matuo ka. Tungod sa Ebanghelyo, kay Ebanghelyo nga nung ka, gahom sa Diyos sa kaluwasan, kay diha maglihok ang Espiritu Santo sa iyang pulong.
dili pwede nga ang Espiritu Santo dili maglihok siyang pulong. Mag-uba na sila pirmi kay ang Espiritu Santo maoy nagsuwat sa pulong. Natural mo na iyang gamiton ang iyang pulong aron ka maluwas. Munang nintuo ka tungod kay ginbutan sa Dios nintuo ka. Iyak kang gikaloy-an. Gitawag ka sa Ebanghelyo, kay sa Ebanghelyo, God is working. God sa to? Diha sa Ebanghelyo, diha sa pagtuong, diha sa wali, nganong nituo ka, kay nganong man, diha naglihok ang Diyos sa iyang pulong. Muna niingon ang Biblia sa 19, and what is exceeding greatness of the power towards us who believe, according to the working of His mighty power. According to the working of God, no? Of His mighty power. Asa naglihok ang Diyos, iyang gahom, des iyang pulong. Munang kinahanglan tawgon. Sa Ebanghelyo, Ingos Pablo, di ko mawa magwali. Di ko mawa pagsultis pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo sa gahom sa kaluwasan. Gahom sa Diyos sa kaluwasan. Imagine ha, ang pulong sa Diyos gahom sa kaluwasan. Pastor, kung ang pulong sa Diyos gahom sa kaluwasan, nga naman na impirno. Sumasang kitudlo karon, sumas kitudlos pa lang kasulatan, gahom ni sa Diyos sa kaluwasan sa mga pili. Di klaro na. Muna, dinhi pala mandaan, wa na ma-reconcile sa mga Armenians o bisan pa ni Rian Fuentes kay ka-isolate ni Ja ang verse 13 o verse 19. Ngayon, nagtuo si Ja nga ang kaluwasan nagdepende sa tao. Wa siya kasabot nga ang kaluwasan nagdepende sa Dios. Iyan ang gihan-ay ang manluluwas o kamatukod ang kalibutan. Nganong iyang giandaman, nganong nag-andam siya manluluwas o wa kamatukod ang kalibutan, tungod kay nag-andam na pod ang Dios ug tao nga iyang luwason wa pamatukod ang kalibutan. Munang gipadala ang bugtong anak aron mamatay ug mabanhaw kay nga naman si Kristo man ang kaluwasan. Munang isulti ang kaluwasan, isabwag ang kaluwasan nga si Kristo lang ang kaluwasan. Munang isabwag, munang isulti ang kaluwasan. Isa kaluwasan si Kristo. Munang namatay si Kristo, nabanhaw si Kristo, tuwa si Kristo sa tuong kamot sa Dios naglingkod. Imo na siyang isangyaw. Imong isangyaw ang trabaho ni Jesus sa kaluwasan. Kay si Kristo na ang kaluwasan. Therefore, si Kristo na imong isangyaw. Kasi siya na ang kaluwasan, di man ikaw. Di man ang tao. Muna isangyaw si Kristo. Ang gihimo ni Kristo ang kaluwasan. Ilang isangyaw na. Nganong isangyaw man? Aron makadungog ang mga pinili. Ug mutuo sila, tinuod bitaw nga si Kristo ang atong kaluwasan. Kung niingon ang Biblia, des kung pagtuo, gipa kang matarong ta sa Diyos. An-angan ay gipili. Pagkahuman, ipadala ni Kristo ay ang bugtong anak para sa mga pinili. Namatay si Kristo, nabanhaw si Kristo, gipanayag sa tibok kalibutan sa mga apostoles. Nga naman, aron makadungog ang pinili. O aron sa pagkadungog sa pinili, muto ang tanang pinili. Kaya nga ang muto ang pinili? Tungod kay ang pagtuo sa pinili, trabaho sa Diyos. Muna, ngayon si Pablo, naluwas ka mos grasya, ha? Pinagis pagtuo, dili kini injong trabaho, gasa kini sa Dios, sanglit walay makapanghambog. Ang Armenians dala sila ipaghambog. Nga naman, imagine ha, matod nila, dili ko mahimong manluluwas ang Dios kung dili nila tuuhan. Sa ito pa ang Diyos, nag-agad sa ilang pagtuo, aron siya mahimong manluluwas ko, dili. Muna, makapanghambog ang tao, bayo ng tao. Pastilan. Ikaw, Diyos, manluluwas, mansug ka Ginoo, no? Kung wa pa katuuhin na, ho? Di, unta ka mahimong manluluwas, pasalamat ka, Diyos, kaya kang gituuhang manluluwas. Pasalamat ka, Diyos, pasalamat ka, Diyos, nga kang gituuhan. Munang nahimong kang manluluwas, kaya kang gituuhan. Muna, pagmuna sa Armenians. Dili. Klaro na. Yung Ephesians 1:13, mituo ang tao kay gipili siya. Ipadala ang bugtong anak matod sa Galacia 4:4-5. Pag-abot sa saktong panahon, gipadala si Kristo. Kay nani saktong panahon. Nga iyang luwason iyang pinili, yung kamatayon, o kinahanglan i-spread ang kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo. Muna isang yaw dyan ang kamatayon ni Kristo. Isang yaw ang kaluwasan nga si Kristo na. Aron makabati ang pinili. Kung sa dihang makabati ang pinili, sa may tabo.
mutuo ang pinili. Ngano mutuo ang pinili? Tungod kay ang Dios naglihok sa mga piniling katawhan sa Dios, pinaagi sa ebanghelyo. Ing anak sa di ba nag-illustrate ko, makasala ka. Aron ka mutuo sa Dios, nasala man ka. Kinahanglan makadungog ka sa pulong. Munang ang pulong isabwag. Kinahanglan makadungog ka sa pulong. Kay ngano? Ngano? Balik ko na ha. Kay ngano? Ang pulong maunay pagtawag sa iyang mga piniling katawhan. O mutuo ang piniling katawhan sa pulong. Ngano man? Ngano man mutuo man ang mga piniling katawhan sa pulong sa Dios? Tungod kay ang Dios maglihok. Tawa ha? Kay ang Dios maglihok sa pulong. Maglihok siya siyang pulong, diya sa kasing-kasing sa tao, aron mutuo sila. Muna niingon si John, si James, o si Peter nga, nahimutang born again through the Word of God. Nabanhaw kita, na born again kita, nataw kita pag-usab, pinagis pulong sa Ginoo. Kaya nga naman ang pulong sa Ginoo gamanan. Diya siya naglihok. Diha ipadayag ang gahom sa Dios iyang pulong. Munang niingon siya sa 19, balikon sa nibasa, nindot manggon siya. Ingon siya sa 19. Which and what is the exceeding greatness of His power towards who believe? According to the working of His mighty power. Dalay ko na Diyos. Muna, klaro na ang kaluwasan na siya gipili. Uyang gipili, makasasala man o, ikaloy ani siya, di pa dala yung buktong anak. Aron ang iyang pinili nga makasala, di na mahimo makasala pinagi ni Kristo, mahimo na siyang matarong ni Kristo. Munang namatay si Kristo, alang sa iyang katawhan, munang i-spread, iwali may malita nga si Kristo namatay, ilubong na banhaw, alang sa itong kaluwasan. Isulti na aron, kinahanglan ipadayag na aron, makapati ang mga tanang pinili o mutuo sa pulong sa Ginoo kay ang gahom sa Dios kay ang Dios maglihok man diha sa iyang pulong aron ang tao nga pinili mutuo. Di siya maglihok. Ug sa diha mutuo ang tao nahimo siya matarong atubangan sa Dios. Ganong mituo siya tungod kay ang pagtuo sa mga pinili buhat sa Dios. Ug ang pagtuo therefore gikan sa Dios. Munang niingon si Pablo, naluwas ka mo sa grasya pinagis pagtuo, dili kini inyong buhat kundi gasa kini sa imagine ha, ang pagtuo gasa sa Dios. Therefore, ang pagkamanluluwa sa Dios hingpit. Ang pangmanluluwa sa Dios manluluwas siya. Kay ngano ang tanan niyang pinili iyag yung giluwas. Why pinili sa Dios nga nangalaglag? Ngano man ingon si Kristo, wala ako mungari sa pagbuhat sa akong kabuton, kundi ngari ako sa pagbuhat sa kabuton sa nagpadala kanako akong amahan, ug mao kini ang kabuton sa akong amahan. Ingon siya nga ang tanan nga gihatag, awa ha? Gihatag lagi. Ang tanan nga gihatag sa amahan, ngari kanako unsa? Banhawon ko sa katapusang mga adlaw. Sa ato pang kaluwasan di ay grasya. Ang tanang mituo kang Kristo gihatag sa amahan diha kang Kristo. O ang tanang gihatag sa amahan nga naa kang Kristo walay usang malaglag. Ang tanan banhawon sa katapusang mga adlaw. Ingana nga is kaluwasan. Muna sa report pa nga sa reports pa nga saying Soli Deo Gloria. Sa gingon nga ang dungog ug himaya alang lamang sa Dios. Amahan na lang itong salamat sa iyong pulo. Dalay kong kasagadapusan sa pangalan ng Jesus. Amen. Makato ko sa Diyos na isa-isa ni Pagkakilin at piling nasagkan tungod kay pinili naman. Kaya hindi ka pinili, hindi ka samot sa wala sulatan.